Silent Channel. Kabanata 351 hanggang 355 Party 0351. Speaking of being a gunman, hinding-hindi ako maglalakas loob na sabihin iyon sa isang tao eksi. Masasabi ko lang na nakarating na tayo ng ilang konsensus ng pribado, nakangiting sabi ni Eksi Lin Yuan. Tumango si Wang Gawawei na walang magawa sa kanyang mukha, at biglang nawala ang kanyang dating espiritu. Ha 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 ha. Mapait na ngumiti si Wang Luotian, hindi namatay ang anak ko nang hindi makatarungan. Kailangan kong lunukan ang tono na ito pansamantala. Alam na alam ng ama at anak ng pamilya Wang sa kanilang mga puso na kung talagang lalaban sila kay Ye Fan, kung gayon ang huling resulta ay magiging mas maganda para sa magkabilang panig. Ang punto ay, sa huli, natatakot akong buhay pa si Ye Fan. Patay silang lahat. Pagkatapos ng lahat, kung walang master na tulad ng Phoenix Girl, halos imposible para sa pamilya Wang na patayin si Ye Fan. Alam niya na hindi namin siya kayang patayin ng hindi tunay na apo, napabuntong hininga si Wang Gawawei. Matigas na sinabi ni Eksi Lin Yuan, pinapadala ng taong may puting buhok ang taong itim ang buhok, at hinihiling ko rin kay Wang Lao na magdalamhati. Ano ang magagawa mo kung hindi ka magluluksa, ang anak ni Jishao, hindi mo masisisi ang iba kung hindi mo matupad ang iyong mga inaasahan, sabi ni Wang Gawawei. Alam ni Eksi Lin Yuan na bagamat sinabi ito ni Wang Gawawei, dapat ay nag-aatubili pa rin siyang makitungo kay Ye Fan. Malinaw, masyadong delikado ang pakikitungo kay Ye Fan, kaya kailangan nilang tiisin ito pansamantala. Gayunpaman, hanggat ang bagay na ito ay maaaring eye-drag, ito ay sapat na para kay Eksi Lin Yuan at Ye Fan. Old Wang, Commander Wang, silang dalawa ay mga taong nakakaunawa sa katwiran. Si Eksi ay hindi na magsasabi ng marami tungkol sa iba. Mayroon ding mga opisyal na tungkulin, kaya ako ay magre-retiro ngayon. Nakahanap ng dahilan si Eksi Lin Yuan at pumunta sa pamilya Wang. Nagpaalam na ang mag-ama at lumabas ng bulwagan. Hindi nagpapigil ang mag-ama ng pamilya Wang. Pagkaalis ni Eksi Lin Yuan, muling tumahimik ang Tianya Pavilion. Pagkaraan ng ilang minuto, sinabi ni Wang Gawawei, Luo Tian, ang bagay na ito, kailangan mong pakalmayan si Shiyu, huwag siyang tumutok sa paghihiganti, ang paghihiganti na ito ay hindi ganoon kadaling maghayganti. Pare, alam ko, sa bagay na ito, nahihirapan talaga tayong makakuha ng maraming dahilan. Hindi lang ito hindi makatwiran, kung makuha ang ebidensya ng pagkakanulong ng mabahong batang iyon sa bansa, sapat na iyon para mapahiya ang pamilya naming Wang. Sabi ni Wang Gawawei na may malungkot na ekspresyon. Sumimangot si Wang Luotian at sinabing, ang ama, Jishao, ay wala na. Sa mga anak ko, alin ang tututukan mo sa pagsasanay para magtagumpay ako sa kanya? Bilang tagapagmana ng pamilya Wang, kailangan niyang palaging isaalang-alang ang mahusay na negosyo ng pamilya, at ang isyu ng mana ay isang pangunahing prioridad. Kinusot ni Wang Gawawei ang kanyang mga mata at sinabing, pumunta ka at tawagan si Zihan pabalik, oras na para makipag-chat sa kanya. Zihan. May bakas ng pagkasuklam sa mga mata ni Wang Luotian, walang ambisyon ang batang iyon. When crep, alam kong angkop na manatili sa Kunlun Mountain para mag-aral at magsanay ng martial arts. Ngumuso si Wang Gawawei at tumingin sa kanya sa gilid, ilang taon mo na bang hindi nakita ang iyong pangalawang anak? Saglit na nag-isip si Wang Luotian, halos 5 taon na ang nakalipas. Well, nitong mga taon na ito, hindi pa siya bumabalik para sa Chinese New Year. Duwag talaga siya. Nakakakita ng maraming tao, masyado siyang mahiyain. Alam mo, itong duwag sa bibig mo ay naging kunlon sa nakalipas na 5 taon. Ang pinuno ng 3 henerasyon ng mga disipulo. Pabirong tanong ni Wang Gawawei. Ano? Nagulat si Wang Luotian, halatang hindi makapaniwala, may ganoong bagay. Napabuntong hininga si Wang Gawawei, umiling at sinabing, pumunta ka, tawagan mo si Zihan pabalik. Ang batang ito ay hindi gustong managot at sadyang nagpapanggap na mababa. Iyon lang. Ngunit sa sandaling mangyari ang insidente ni Jishao, ang aming pamilya Wang ay hindi nakahanap ng isang mahusay na kabataang tagapagmana na lalabas, ngunit ito ay magpapanik sa mga tao sa ibaba. Nagmamadaling sumaludo si Wang Luotian, oo. Ama. Huahay, sa hapon, pagkatapos ng 3 araw, bumalik si Ye Fan sa lungsod pagkatapos ng labanan at pagdiriwang sa isla, na medyo komportable. Tumawag si Eksi Lin Yuan at sinabing pansamantalang sumuko ang pamilya Wang sa paghihiganti, na nagligtas kay Ye Fan ng maraming problema. Bukod dito, pumunta na rin si Eksi Lin Yuan sa kanyang mga nakatataas upang pag-usapan kung ang teknolohiyang medikal sa akses ng mundo ay maibabahagi sa kanya. Mahirap sigurong makuha ito ng walang bayad, ngunit pakiramdam ni Ye Fan na matatanggap niya ito sa pamamagitan ng pagbabayad ng ilang presyo at pakikipagdeal. Walang pakialam si Ye Fan kung gumastos siya ng tao o material na mapagkukunan, hanggat hindi niya sinasaktan ng ilan sa kanyang mga prinsipyo at limitasyon. Ang mga tao mula sa militar at Dragon Soul ay nagpadala kay Ye Fan sa isang istasyon ng subway, ngunit hindi sila pinahintulutan ni Ye Fan na ipadala siya. Sumakay siya sa subway ng mag-isa at bumalik hanggang sa kanyang tahanan sa Belo County.
Dahil araw ng trabaho, wala si Su Qingzu sa bahay, kaya si Tita Jiang ay mag-isa sa bahay na nanonood ng TV. Pagkapasok niya sa bahay, sinabi ni Tita Jiang na may ngiti sa kanyang mukha, "Oh, Ye Fan, bumalik ka na." Natigilan si Ye Fan, "Tita Jiang, napakasaya mo ba? Anong problema, ilang araw na akong hindi umaalis." "Hindi mo alam, simula kahapon, hindi ko alam kung anong nangyari, bad mood ang buong tao, miss." Hindi rin siya mukhang maganda. Tinanong ko siya kung anong nangyari pero wala siyang sinabi. Kaninang umaga, hindi man lang nakakain ng almusal ang ginang, kaya naisip ko, baka may nangyari sa inyong mag-asawa. Kanina ko pa inaabangan. Bumalik ka at tanungin mo ako ng malinaw. Napakamot ng ulo si Ye Fan, "Hindi, wala akong sinabi kay Xiaoshu sa nakalipas na 2 o 3 araw. Baka naman napabayan mo siya." Tanong ni Tita Jiang. Napakunot ang noo ni Ye Fan, posibleng, pabaya talaga siya, abala siya sa pang-aasar kay Chu Yunyao at sa pag-inom at pagyayabang kasama ang grupo ng mga sundalo sa isla, at nakalimutan niyang suyuan ang mga babae sa bahay. "Ayos lang, magluluto ako ng masasarap na ulam mamaya, at kapag bumalik si Xiaoshu, siguradong magaan ang loob ko," sabi ni Ye Fan. Nakinig si Tita Jiang at naisip na ito ay may katuturan, kaya tumulong siyang gumawa ng kaso. Pagkatapos magtanong ni Ye Fan tungkol sa ilan sa mga gusto ni Su Qingzu, nagluto siya ng 5 o 6 na putahe na may lahat ng kulay at lasa. Kadalasan ay nasa bahay si Su Qingzu mga alas 6, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bago dumating ang oras, tumawag siya pabalik na may isang tawag sa telepono. Pagkatapos kunin ito ni Tita Jiang, nagulat siyang nagsabi, "Miss, hindi ka na babalik para kumain." Pero, bumalik na si Ye Fan, at nagluto siya ng ilang ulam para sa iyo. "Oh, ito na, oh. Iyan ang nangyari kahapon. Gentleman ka ba? Oh, okay." Si Ye Fan ay nagtatapos ng mga pinggan mula sa kusina, nang marinig niya ang boses, nagtaka siya, "Tita Jiang, ano ang sitwasyon?" "Ye Fan, sabi ni Miss gagawin din niya kung hindi siya babalik para kumain, isang senior na kilala niya sa kolehiyo ang nag-imbita sa kanya sa hapunan," sabi ni Tita Jiang na may komplikadong ekspresyon. Nang marinig ito ni Ye Fan, bigla siyang nakaramdam ng masamang pakiramdam sa kanyang puso, "Ano ang ibig mong sabihin sa hindi mo pagbabalik ngayon? Hindi ba bumalik si Xiaoshu kahapon?" Kahapon ay ang matandang acquaintance party ng student union sa kanilang universidad, mukhang si Mr. Teng ay mula pa noon. President, si Mr. Teng ang naghatid sa dalaga pabalik kahapon, dahil uminom ng alak ang dalaga. Hindi pa rin alam ni Ye Fan kung sino ang lalaking iyon, hindi ba si Teng Ziqiao, na kilala bilang Silver Dragon Swordsman mula sa Taijimen. Ang produktong ito ay nasa Huahai pa rin at hindi umalis. Chapter 0352 Hindi mabibili ito. 0352. Talagang matapang ang lalaking ito, "Ako ay isang babae na naglakas loob na maghukay ng paa sa dingding," sumimangot si Ye Fan, at ang mas nakakainis ay hindi siya pinansin ni Su Qingzu at sumama kay Teng Ziqiao na kumain. "Kung kahapon lang party, okay lang, hindi ba romantic dinner for two ngayon?" "Tita Jiang, alam mo ba kung saan sila kumakain?" Tanong ni Ye Fan. Kinakabahang sinabi ni Tita Jiang, "Ye Fan, anong ginagawa mo? Huwag kang pabigla-bigla. Hindi ganoong klaseng babae si Miss." Nahihiya lang yata siyang tumanggi. Nung college si Mr. Teng, inalagaan niya si Miss. Noong kolehiyo iyon, at ngayon ay asawa ko na siya, babae ko, at hindi na kailangan ng ibang lalaki na mag-aalaga sa kanya. Si Ye Fan ay masyadong tamad na magsabi ng kahit ano, at lumabas. Kahit na hindi alam ni Tia Jiang, maaaring malaman ni Ye Fan kung saan nagpunta si Su Qingzu sa ibang paraan. Pagkatapos ng lahat, si Direk Yao Zhengang ng Defense Bureau ay dati niyang kaibigan. Tinulungan niya itong tingnan kung nasaan si Su Qingzu sa pamamagitan ng paggamit ng surveillance camera, at syempre walang problema. Tumingin si Tita Jiang sa mga pinggan sa isang mesa, pagkatapos ay tumingin kay Ye Fan, na lumayo na, at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Sa gitna ng Huahai, isang high-end na French restaurant na tinatawag na Iol, tumatanggap lang ito ng mga reservation, at ang minimum na konsumo ay 3,000 bawat tao. Tumaas. Bukod dito, ang lahat ng mga waiter at management ay mga dayuhan, at ang hadlang sa wika ay pumipigil sa mga ordinaryong nagsisimula na kumain dito. Mayroon lamang 50 parking space sa parking lot sa labas ng pinto, ngunit ang bawat parking space ay puno ng mga luxury car na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1,000,000 yuan. Ang mga Lamborghini, McLaren, Ferrari at iba pang mga luxury car ay karaniwan. Sa oras na ito, nakasuot ng puting suit at pulang guhit na kurbata, tumingin siya sa gwapo at matangkad na lalaki na nakatayo sa pintuan ng restaurant, punakanak ang nakatingin sa relong Vacherin Constantine sa kanyang kamay, naghihintay ng kung sino. Sa likod niya, may 2 bodyguard din na naka-black suit, na mahigpit at makapangyarihan. Hindi nagtagal at pumasok sa parking lot ang isang Pagani sports car. Ang itim na naka-streamline na katawan, ang mga gininto ang gulong, at ang malakas na dagandong ng makina ay nagpangangibabaw sa marangyang kotseng ito kahit na sa isang hanay ng mga sikat na sasakyan.
Lumiwanag ang lalaking naka-white suit at mabilis na naglakad. Matapos may parada ang sasakyan, lumabas sa kotse ang isang babaeng nakasuot ng kulay kamelyo na mahaba at malapad na dibdib na may asul na sutla na parang talon na may dalang platinum bag sa kanyang kamay. Nang makita ang babae na naglalakad sa sandaling iyon, ang ugali ay lumabas sa sandaling ito, hayaan ang mga mata ng lalaki na maglabas ng nakakapasong kinang, na napakasaya. Shinzo, nandito ka ba? Walang pakialam na tumango si Su Shinzo nang makita niya ang lalaki. Senyor, mag-isa ka ba? Paano ang senior sister at ang iba pa? Sila ay pansamantalang abala at hindi makakarating, ngunit hindi mahalaga. Nagpareserba ako ng isang mesa para sa 4, ngunit ang 2 tao ay makakain din, nakangiting sabi ni Teng Zekiao. Sumimangot si Su Shinzo, bahagyang hindi nasisiyahan, hindi siya tanga, halatang hindi nag-imbita ng iba si Teng Zekiao sa simula pa lang, ngunit sadyang nilinlang siya na lumapit at magkaroon ng hapunan para sa 2. Gayunpaman, siya ay dumating sa lahat ng paraan, at ito ay magiging isang maliit na hindi naaangkop kung siya lamang ang kanyang ulo at umalis. Matapos masanay sa mall, dahan-daang natutunan ni Su Shinzo na pigilan ang ilang init ng ulo. Minsan ay tapos na ito, at hindi na kailangang punitin ang kanyang mukha, at hindi niya alam kung ano ang background ni Teng Zekiao. Sige. Tumango si Su Shinzo at naglakad patungo sa restaurant. Nagkusa si Teng Zekiao na idikit ito, at inabot ang kamay ni Su Shinzo na tila casual. Ngunit mabilis na tumabi si Su Shinzo, Senyor, ano ang ginagawa mo? Oh, gusto kong tulungan kang dalhin ang iyong bag, sabi ni Teng Zekiao nang hindi nagbabago ang mukha, nang hindi man lang nahihiya. Umiling si Su Shinzo, hindi na kailangan, ako mismo ang gagawa. Hehe. Shinzo, pareho ka lang talaga ng dati. Hindi ka pa rin nagbabago. Gusto mong umasa sa sarili mo para sa lahat. Hindi ka takataka na maraming lalaki ang humahabol sa iyo, at wala kang pagkakataong magtagumpay, pabirong sabi ni Teng Zekiao. Sa sandaling ito, pumasok ang 2 sa restaurant, at ikanaway ni Teng Zekiao ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na ang 2 bodyguard na sumunod ay nakatayo sa labas ng pinto at hindi na kailangang sumunod. Senyor, ang taas ng martial arts mo, kailangan mo pa ba ng bodyguards? Tanong ni Su Shinzo. Masyadong mahirap kung kailangan kong gawin ito sa aking sarili anumang oras. Ang bodyguard ay hindi upang protektahan ako, ngunit upang maiwasan ang ilang mga problema. Ngumiti si Teng Zekiao at sinabi, gayon din, ito ay inayos din ng aking Panginoon. Ang iyong Panginoon. Aking master, hindi mo pa rin alam kung sino ito, tama ba? Buong pagmamalaking sinabi ni Teng Zekiao, siya ang kasalukuyang pinuno ng Taiji sect, Daos Guyu. Pagkatapos magsalita, inaabangan ni Teng Zekiao na makita siya. Ang reaksyon ni Su Shinzo. Ipinikit ni Su Shinzo ang kanyang malalaking magagandang mata, hindi niya kilala kung sino si Daos Guyu, isang mahinang, oh. Nalaman ni Teng Zekiao na walang pakiramdam ang babae, kaya't naiibsan lamang niya ang kanyang kahihiyan sa pamamagitan ng isang ngiti, at binago ang usapan, Shinzo, sayo ba ang kotseng minamaneho mo ngayon? Tumango si Su Shinzo, oo. Hindi kita nakitang nagmamaneho nitong kotse kahapon, tanong ni Teng Zekiao. Naglakad na ang 2 papunta sa mga upuan sa mga oras na ito, at nang makaupo na sila, sumagot si Su Shinzo, dahil pinabalik mo ako kahapon, Senyor, ang Maserati ko ay nasa garahe pa rin ng hotel na iyon, at hindi ko pa ito binibitawan. Nagsibalikan ang mga tao, at ang sasakyan ay pinalitan ngayon. Haha, as expected sa chairman ng Jinxu Group, maraming magagaling na sasakyan, pag-ani ba yan? Mukhang napakagwapo, gusto kong bumili, may emosyong sabi ni Teng Zekiao. Sumimsam si Su Shinzo ng limonade at sinabing, hindi mo mabibili ang kotseng iyan, Senyor. Bakit? Sa tingin mo ba hindi ko kakayanin? Haha. Bagaman hindi kita may kukumpara bilang boss ng isang nakalistang kumpanya, hindi naman masama ang pamilya ko. Huwag mo akong maliitin bilang senior, nakangiting sabi ni Teng Zekiao. Umiling si Su Shinzo at sinabing, ang kotse ko ay Wire Dynasty mula sa pag-ani. 3 lang ang kotse sa mundo. Ang kotse ko ay binigay sa akin ng may-ari ng Ayman. Gusto kong ibalik ito. Tinawag ko siyang 35 milyon. Ang kotse na iyon, maliban kung may gustong ibigay sa iyo, kung gusto mong bilhin ito, hindi mo ito mabibili. Saglit na tumigas ang mukha ni Teng Zekiao, 3,000. 35 milyon. Tumango si Su Shinzo, bueno, dahil ang hubad na kotse ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 30 milyong yuan, bibigyan ko siya ng dagdag na 5 milyong yuan, ayaw kong magkaroon ng anumang pabor. Huminga si Teng Zekiao, tumingin sa mga mata ni Su Shinzo, medyo komplikado. Bagamat naintindihan niya kung gaano kayaman ang mga babae noon, ngunit nang talagang nakipag-ugnayan siya sa buhay ni Su Shinzo, napagtanto niya na siya, ang manliligaw ng pinuno ng Tai Chi sect, ay may kaunting earthshell vibe. Gayunpaman, hindi nito naramdaman ang labis na pressure kay Teng Zekiao, ngunit lalo siyang naging masabik na makuha ang babaeng ito. Napakagandang bagay na sakupin ang gayong nakamamanghang kagandahan na may malaking kayamanan. Ang mga mata ni Teng Zekiao ay kumikislap sa pag-iisip.
Chapter 0353 Hindi Makayanan. 0353. Senyor, ano bang problema mo, hindi ka ba o-order ng pagkain? Tanong ni Su Qingzhou, gusto lang niyang matapos agad ang pagkain at umalis. Napangiti si Teng Ziqiao, iyon lang. Pagkasabi niyan, nagsimulang hilingin ni Teng Ziqiao ang waiter na lumapit na may medyo matatas na katutubong wika. Nang marinig ni Su Qingzhou si Teng Ziqiao na nagsasalita ng wikang Fa, ang figure ni Ye Fan ay kumislap sa harap ng mga mata ni Su Qingzhou. Kung ikukumpara sa wikang Fa ni Ye Fan, ang antas ni Teng Ziqiao ay parang isang mag-aaral sa elementarya na nahaharap sa isang estudyante sa kolehiyo. Naalala ko pa noong pangalawang beses silang nagkita, dinala nila si Ye Fan sa Fagoo Restaurant. Bagamat hindi ito, ipinakita ni Ye Fan na sariwa pa rin sa kanyang alaala ang kakayahan ng enamel niya. Ang isang lalaking marunong magsalita ng mga banyagang wika tulad ng kanyang sariling wika ay lumalabas na isang part-time na manggagawa na sumasakay sa maliit na kotse buong araw at nag-aayos ng tubig at kuryente sa lahat ng dako. Talagang hindi siya makapaniwala. Siyempre, pagkaraan ng mahabang panahon, alam din niya na si Ye Fan ay hindi isang part-time na manggagawa, at ang kanyang maliit na sirang kotse ay hindi talaga sira. Bagamat ang lalaking ito ay patuloy na ni-refresh ang kanyang imahe at umuunlad para sa mas mahusay, ang ilan sa kanyang mga aksyon ay naiinis pa rin kay Su Qingzhou. Sa nakalipas na 2 araw, si Su Qingzhou ay nasa masamang kalagayan, at ito ay dahil kay Ye Fan. Pagkatapos ng saglit na nag-order ng mga pinggan ang dalawa, nag-chat sila ng walang salita, ngunit si Su Qingzhou ay napaka-absent-minded, dahil si Ye Fan ay nasa kanyang puso. Ang maliit na bagay. Nang malapit nang ihain ang pagkain, nagmamadaling lumapit ang isang restaurant manager. Itong Ginoo, ang dalawang Ginoo ba ay nakaitim sa labas ng iyong mga bodyguard? Kinakabahang tanong ng puting manager. Oo, anong meron? Nagtaka si Teng Ziqiao. Nakipagtalo sila sa isang Ginoo, gusto mo bang tingnan? Tanong ng manager. Nakasimangot si Teng Ziqiao, habang si Su Qingzhou sa tabi niya ay nag-iisip at medyo hindi mapakali. Qingzhou, maghintay dito, titingnan ko. Hindi, pupunta rin ako. Kinuha ni Su Qingzhou ang kanyang bag at naunang lumabas. Sa pintuan ng restaurant, ang taong dumating ay natural na si Ye Fan. Matapos mahanap ni Ye Fan ang kotse na minamaneho ni Su Qingzhou, nagplano siyang pumasok at maghanap ng isang tao, ngunit sa sandaling naiulat ang pangalan ni Teng Ziqiao, hinarang siya ng 2 bodyguard at tinanong kung ano ang kanyang ginagawa. Natural na sinabi ni Ye Fan na narito siya para hanapin ang kanyang asawa, ngunit sinabihan siya ng 2 bodyguard na pumunta sa malayo, para hindi maistorbo ang pagkain ni Teng Ziqiao. Dahil ito ay nasa entrance ng restaurant, at sa sentro ng lungsod, sa isang mataong lugar, ayaw ni Ye Fan na maging masyadong publiko. Ngunit pagkatapos ng ilang ulit na pagtatalo, si Ye Fan ay medyo naiinip na. Hayaan mong tanungin kita sa huling pagkakataon. Sabi ni Ye Fan na may malamig na mukha. Muling ngumuso ang isang bodyguard, sino ka sa tingin mo, bakit gusto mong gumawa ng paraan para sa iyo? Nag-aatubili na hinawakan ni Ye Fan ang kanyang noo, tumigil sa pagsasalita ng walang kaparekan, at nagmamadaling pumasok. Nang makita ito ng bodyguard, humakbang siya pasulong at hinawakan ang kanyang mga balikat, sinusubukang hawakan si Ye Fan at itapon ito. Ngunit bago niya mahuli si Ye Fan, ang braso ni Ye Fan ay bumagsak sa dibdib ng bodyguard. Sa pamamagitan ng letigo, ang bodyguard ay binugbog at nahulog patalikod. Nang makita ito ng ibang bodyguard ay halatang labis siyang nagulat. Pagkatapos ng lahat, si Ye Fan ay walang tunay na galit. Ito ay medyo may kasanayan. Inipon ng bodyguard ang kanyang tunay na galit, binigyan si Ye Fan ng isang chismis na palad, at hinampas ang dibdib ni Ye Fan. Matapos puwersahang hawakan ni Ye Fan ang isang palad sa kanyang dibdib, sinuntok niya ng kamao ang dibdib ng bodyguard. Tumalikod ang bodyguard at natamba ang 2 nakapaso na halaman sa restaurant, kaya natakot ang mga waiter sa katabi niyang restaurant na napasigaw sa gulat. Nang papasok na si Ye Fan, dumating si Su Qingzhou. Ye Fan, anong ginagawa mo? Nakita ni Su Qingzhou na talagang nag-aaway ang lalaki, namutla ang mukha niya sa galit. Sobra na ito, kahit hinahanap niya, hindi niya kailangang maging mapilit, tama. Nakita ni Ye Fan na ang babae ay talagang nakatayo kasama si Teng Ziqiao, at ang kanyang puso ay nagalit, at siya ay natural na magalang, ano ang ginagawa ko? Kailangan kong itanong, ano ang gusto mong gawin, lumabas kasama ang iyong asawa sa pakikipag-date sa ibang mga lalaki. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Di ba? 2 tao ang nag-candlelight dinner sa ganitong klaseng restaurant. Hindi naman date, meeting pa ba? Malakas na sabi ni Ye Fan. Kakain ako kasama ang senior, kailangan mo bang maging walang kabuluhan? Tanong ni Su Qingzhou na nanginginig ang katawan. Nay na si Ye Fan, at habang iniisip niya iyon, lalo siyang nagagalit. Mataimtim niyang sinabi, Senior. Senior. Napakabait mong tawag sa kanya, siya lang ba ang junior girl mo? Ikaw lang ang senior na katulad niya. Sa tingin mo sa sarili mo. Huwag mo nang dalhin sa akin. Malinis ang budi ko.
Nanlaki ang magagandang mata ni Su Qingzhou, at tinitigan niya ng diretso ang lalaki ng walang hiya. Nang makita ito, nagulat si Teng Ziqiao na nagawang palayasin ni Ye Fan ang kanyang dalawang bodyguard, ngunit mas lihim siyang masaya. Pagkatapos ng lahat, kung nagkaroon ng alitan sina Ye Fan at Su Qingzhou dahil sa kanya, darating ang kanyang pagkakataon. Mr. Ye, huwag mong intindihin si Qingzhou. Originally, may kasama kaming dalawa pang junior ngayon, pero kapag may gagawin sila, naging tayong dalawa na lang. Paliwanag ni Teng Ziqiao na may mahigpit na mukha. Ngumisi si Ye Fan, sabihin ito sa isang 3 taong gulang na bata. Kung hindi maniniwala si Mr. Ye, maaari ka na ring pumasok para sa hapunan. Wala akong pakialam, dalawa lang ang bakanteng upuan, bukas palad na sabi ni Teng Ziqiao. Si Ye Fan ay ayaw magsalita ng kahit ano sa kanya, humakbang siya pasulong at hinawakan ang kamay ni Su Qingzhou, "Go, bumalik ka sa akin." Nagpumiglas si Su Qingzhou na makawala, at galit na sinabi, "Anong ginagawa mo?" "Ayoko. Fair na. Lumabas ako para kumain ng matuwid. Bakit kailangan mong bawiin na parang kriminal?" Tumayo. Pagnanakaw ng tao ng matuwid. Binalik ni Ye Fan ang tingin sa babae at pinagalitan. Natigilan si Su Qingzhou. Matapos marinig ang mga salitang ito, nag-react siya ng buong 5 o 6 na segundo, at naging basa ang kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanang kamay at walang sabi-sabing sinampal iyon. Isang malutong na, pop, ang tumama sa pisngi ni Ye Fan. Hindi umiwas si Ye Fan. Pagkaraang bugbugin, nginisya niya ito at sinabing, "Bakit, nakonsensya ako?" Sa ospital noong araw na iyon, nakita kong naging maayos ang pakikipag-usap mo sa kanya. Masyado ba akong mabagal sa pagsagot? May bakas ng kawalan ng pag-asa sa mga mata ni Su Qingzhou, kinagat niya ang kanyang mga pilak ng ngipin at sinabing, "Ye Fan. Hindi ka tao." Umiling si Teng Ziqiao, humakbang pasulong, at sinabing, "Mr. Ye, tretuhin mo ito sobra-sobra ang sarili kong asawa. Bagamat senior lang ako ni Qingzhou, sana mabuhay siya ng masayang buhay, gawin mo ito. Hindi ko matatanggap." Oh! Itinaas ni Ye Fan ang kanyang ulo at nagtanong na may masamang ngiti, "Kung gayon, ano ang gusto mo? Nandito ka ba para protektahan ang aking asawa at pumunta sa bayani upang iligtas ang kagandahan?" Medyo nabahala si Su Qingzhou, at tumalikod, "Senyor, hindi ba? Hindi mahalaga, ito ay isang bagay sa pagitan nating dalawa, tayo ay." Matuwid na sinabi ni Teng Ziqiao, "Hindi. Qingzhou, bagamat hindi ko ito inamin ng direkta, ngunit palagi kitang nasa puso ko, ginaganyan ka. Tretuhin mo ako, hindi ako makatiis." Kabanata 0354 Mayabang. 0354. Pagkatapos niyang sabihin ito, walang takot siyang tumingin kay Ye Fan. Ang ngiti ni Ye Fan ay naging mas halata, at ang kanyang mga mata ay naging nanlamig at nanlamig. "Senyor, huwag kang magsalita ng kahit ano." Si Su Qingzhou ay nabalisa nang makita niya ang eksenang ito, itong si Teng Ziqiao ay talagang naglakas loob na magsabi ng kahit ano. Bagaman siya ay nasa matinding sakit ngayon, at ang kalungkutan sa kanyang puso ay hindi masabi, malinaw pa rin ang kanyang isip. Kung may laban, tinatayang magiging malas si Teng Ziqiao. Nang makita si Su Qingzhou na humahadlang sa kanya, nagkaroon si Teng Ziqiao ng isa pang ideya, sa pag-aakalang alam ni Su Qingzhou na siya ay napakahusay at nag-aalala na siya ay seryosong saktan si Ye Fan. Mukhang mayroon pa ring taos-pusong damdamin ng aking mag-aaral na babae para sa doktor na ito na may apelyidong Ye. Naisip ni Teng Ziqiao sa kanyang sarili. Gayunpaman, wala rin siyang pakialam dito. Nagtiwala siya. Sa kanyang pagkakakilanlan at lakas, hindi ito isang problema sa lahat kung gusto niyang ipilit si Su Qingzhou sa kanyang mga kamay. "Qingzhou, huwag kang mag-alala, kung hindi gagawin ito ni Mr. Ye, hinding-hindi ako makikigulo. Isa akong martial artist, ngunit tiyak na hindi isang magnanakaw. Kahit gawin ko, natural lang. Sana lang ay maisip ni Mr. Ye kung paano ito gagawin." Magalang na tretuhin ang isang babae ng ganito, mataimtim na sinabi ni Teng Ziqiao. Ang dalawang bodyguard ay tumayo sa sandaling ito, humihingal at sinabi, "Young Master, ang taong ito ay napakalakas, mag-ingat." Binigyan sila ni Teng Ziqiao ng hindi nasisiyahang tingin, "Sino ang nagsabi sa inyo na maliitin ang kaaway? Umalis." Ang dalawang bodyguard ang labis na naagrabyado, hindi nila minamaliit ang kalaban, ngunit hindi nila alam kung ano ang nangyayari, kaya sila ay ibinagsak ni Ye Fan. Matapos marinig ni Su Qingzhou ang mga salitang ito, alam niyang na-misinterpret ni Teng Ziqiao ang kanyang kahulugan, ngunit hindi niya ito maipaliwanag ng mabuti, kaya hindi niya masabi, "Hindi ako natatakot na saktan mo si Ye Fan, ngunit na si Ye Fan ay bugbugin ka ng kalahating kamatayan." Kung ganoon, ito ay magiging masyadong hamak. Bukod dito, hindi masyadong kilala ni Su Qingzhou si Gu Wu, at talagang hindi niya alam kung gaano kalakas si Teng Ziqiao, ngunit palagi niyang nararamdaman na si Ye Fan ay dapat maging mas malakas. Galit na tumawa si Ye Fan, "Sa tingin mo bastos ako, ano yun?" Napakasimple nito, mayabang na sabi ni Teng Ziqiao, "Humihingi ka ng tawad kay Qingzhou at aminin mo na nasaktan mo siya. Sa akin naman, okay lang na hindi mo maintindihan, wala akong masyadong pakialam."
Senyor, huwag mo nang pag-usapan, maaari mong iwanan ang bagay na ito ng mag-isa. Nang makita ang ngiti ni Ye Fan, naramdaman ni Su Qingzhou na may mali, at nagmamadaling nagpayo. Ngunit natural na tumanggi si Teng Ziqiao, Qingzhou, okay lang na sir-on ako, ngunit hindi ko nakikitang nililigawan ka. Hindi. Senyor, hindi mo maintindihan. Hindi alam ni Su Qingzhou ang sasabihin, nagmamadali siya. Kumunot ang noo ni Diday. Nawala ang ngiti sa mukha ni Ye Fan, at nagtanong siya sa mahinang boses, kung gayon, ano sa palagay mo kung hindi ako humingi ng tawad? Napabuntong hininga si Teng Ziqiao, akala ko si Mr. Ye ay isang lalaking naglakas loob na kumilos. Bilang isang doktor, napakaganda ng iyong kalidad. Pero hindi ko akalain na magiging unreasonable ka sa relasyon ng lalaki at babae. Kung hindi ka humingi ng paumanhin kay Qingzhou, maaari lang akong gumawa ng ilang mga kinakailangang hakbang upang hindi ka na makasali sa hinaharap. Siya. Oh, necessary means. I'm looking forward to it. Sabi ni Ye Fan, inabot at hinawakan ang kamay ni Su Qingzhou, at naglakad palabas. Ye Fan. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ayaw ni Su Qingzhou na dinala siya na parang isang bilanggo, kaya't malakas niyang pinagpag ang kanyang mga braso. Ngunit walang pakialam si Ye Fan sa ugali ng babae, kaya nagpatuloy siya sa paglalakad na may masungit na mukha. Nang makitang hihilahin na ni Ye Fan ang babae, malamig na kumislap ang mga mata ni Teng Ziqiao, at nang umakyat siya, isang butones ang inilagay sa kaliwang balikat ni Ye Fan. Maghintay. Sa lalong madaling panahon. Kumilos si Teng Ziqiao, akala niya mahuhuli siya, ngunit hindi niya inaasahan na paglabas niya ay nahuli siyang walang laman. Sa ilang kadahilanan, ang mga balikat ni Ye Fan ay tila biglang nagbago ng posisyon, naisip ni Teng Ziqiao na siya ay nasilaw. Bagamat kakaiba sa kanyang puso, agad na hamarang si Teng Ziqiao sa dinadaanan ni Ye Fan, bitawan mo si Qingzhou. Itinaas ni Ye Fan ang kanyang mga mata, at isang nakakatakot na presyon ang agad na pinakawalan mula sa kanyang mga mata. Tiningnan lang ito ni Teng Ziqiao ng isang tingin, at ang kanyang puso ay talagang malamig, at ang mga balahibo ay tumayo sa kanyang buong katawan. Anong klaseng itsura ito? Anong pressure ito? Ito ay parang isang demonyo na natutulog sa impyerno sa loob ng maraming taon, biglang nagising, at nagbukas ng isang pares ng masungit at kahindik-hindik na kulay dugo na mga mag-aaral ng demonyo. Gusto mo bang mamatay? Walang pakialam na tanong ni Ye Fan, na tila banta lamang, ngunit sa bibig ni Ye Fan, para itong pangungusap ng paghatol. Pagkatapos ng lahat, si Teng Ziqiao ay isang mataas na ranggo na disipulo ng Tai Chi sect, isang direktang disipulo ng sect master. Bagamat saglit siyang natakot, hindi nagtagal ay muli siyang napatayo ng kanyang kayabangan. Siguro ang taong dapat magtanong nito ay ako. Dr. Ye, wala ka talagang gustong gawin sa akin, di ba? Sabi ni Teng Ziqiao, at upang ipakita ang kanyang determinasyon, inilagay niya ang isang kamay sa kanyang baywang, para lamang marinig ang boom. Sa isang mahinang hilinghing, isang silver dragon na malambot na espada ang nabunot. Matapos makondense ng malambot na espada ang likas na chi, ito ay napakaliwanag. Si Teng Ziqiao ay nagmamadaling sumayaw ng bulaklak ng espada, buong pagmamalaki na tumayo, itinaas ang espada sa isang kamay, at buong pagmamalaki na itinuro si Ye Fan. Binabalaan kita sa huling pagkakataon, bitawan mo si Qingzhou. Hindi mo siya personal na koleksyon, may karapatan siyang pumili. Sinabi ni Teng Ziqiao nang may katarungan at dignidad. Nainis din si Su Qingzhou nang makita niyang binunot ni Teng Ziqiao ang kanyang espada, Senyor. Ibaba mo ang iyong espada. Huwag mong gawin ito. Qingzhou, ito ay isang tunggalian sa pagitan nating dalawa, hindi mo kailangang makialam, sabi ni Teng Ziqiao. Walang pakialam na tumingin si Ye Fan sa napakatalas na silver dragon sword, at pagkatapos ay tahimik na binitawan ang kamay ni Su Qingzhou. Nang makita ang sitwasyong ito, lumiwanag ang mukha ni Teng Ziqiao, pakiramdam na natatakot pa rin si Ye Fan. Nagulat din si Su Qingzhou, at bihirang makitang nanlambot si Ye Fan. Ngunit ang sumunod na eksena ay nagpabulalas ng direkta kay Su Qingzhou. Nakita ko si Ye Fan na biglang humakbang pasulong, at direktang ginamit ang kanyang dibdib para itulak ang espada ng Silver Dragon Sword. Masyadong mabilis ang bilis ni Ye Fan, at hindi handa si Teng Ziqiao para dito. Nang mapagtanto niya kung ano ang gagawin ni Ye Fan, ang dulo ng espada ay tumusok na sa katawan ni Ye Fan. Akala ko ang Silver Dragon Sword na nilagyan ng Tai Chi na nakakagalit na enerhiya ay madaling tumusok sa katawan ni Ye Fan, ngunit ang nangyari ay naging berde ang mukha ni Teng Ziqiao. Keng 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 keng. Ang Silver Dragon Sword ay sapilitang dinurog ng isang marupok na popsicle sa sandaling ito ay dumampi sa dibdib ni Ye Fan, at ito ay pumutok. Ang mga piraso ng malambot na sword metal na mga fragment ay inilabas, at kahit na 2 piraso ay lumipad sa mukha ni Teng Ziqiao, na nagdulot ng 2 maliliit na dagwang hiwa. Sa sandaling ito, wala pang 1 segundo, mayabang na ginamit ni Ye Fan ang kanyang katawan para ganap na pisilin ng Silver Dragon Sword hanggang sa isang hilt na lang ang natitira. At hindi huminto si Ye Fan, humakbang siya pasulong, at ang kanyang katawan ay bumangga, tulad ng isang toro na nagmamadaling umakyat sa itaas, na ibinagsak ang buong katawan ni Teng Ziqiao sa hangin. Kabanata 0355 Nakatago.
0355. Si Teng Ziqiao ay nagluwa ng ambon ng dugo sa hangin, at ang kanyang mga baga ay nabigla. Young Master. Ang dalawang bodyguard ay mukhang tulala, at nang mag-react sila, dali-dali silang pumunta para tulungan si Teng Ziqiao. Natigilan ang lahat sa eksena, tinakpan din ni Su Qingzhou ang kanyang bibig, nanginginig ang kanyang mga mata. Bagamat naramdaman ng babae na si Ye Fan ay dapat na mas malakas kaysa kay Teng Ziqiao, hindi niya inaasahan na ang lakas ni Ye Fan ay napakalaki kaya si Teng Ziqiao ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na tumayong matatag sa harap ni Ye Fan. Humakbang si Ye Fan at naglakad papunta kay Teng Ziqiao, nakatingin pa rin sa kanya ng walang laman, inabot at marahang hinihimas ang kanyang dibdib, may maliit na butas sa damit, ngunit wala man lang nakitang patak ng dugo si Ye Fan. Bagamat tinulungang tumayo si Teng Ziqiao, siya ay walang dugo. Tiningnan niya si Ye Fan na parang halimaw, at nanginginig ang buong katawan niya. Ikaw, ano ka ba? Si Teng Ziqiao ay nabuhay ng halos 30 taon, at nakakita na siya ng hindi mabilang na mga master, ngunit hindi pa siya nakakita ng isang tao na lumaban ng hindi makatwiran. Sino ako, hindi mo deserve malaman. Malumanay na sinabi ni Ye Fan, hindi mo ba sinusubukang manindigan para sa aking asawa, at hindi ka makatayo ng matatag? Hipon na malambot ang paa. Magyayabang ka ba? Si Teng Ziqiao ay napahiya at ayaw. Nagmamadali daw, at samuka ulit ng dugo. Basura. Biglang bumangon si Ye Fan at sumipa sa pagitan ng mga binti ni Teng Ziqiao. Aw! Halos lumuwa ang mga mata ni Teng Ziqiao, at ang sakit ay sobrang sakit. Hindi niya maramdaman kung mayroon pa siyang mga sumusunod na pangunahing bagay, ang pag-iisip na magpaalam sa mga lalaki ay natigilan siya. Ngayon lang siya naging kampante, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa, si Teng Ziqiao ay malapit ng mag-collapse. Takot na takot ang mga bodyguard sa magkabilang panig. Wala silang panahon para tulungan si Teng Ziqiao para iwasan sila. Sa halip, isa-isa nilang sinuportahan si Teng Ziqiao, na naging mas madali para kay Ye Fan na sipain siya. Nag-react si Su Qingzhou sa oras na ito, nagmamadaling tumakbo pasulong at hinawakan ang kamay ni Ye Fan, huwag kang lumaban. Papatayin ka talaga ng labanang muli. Nilingon ni Ye Fan ang kanyang ulo para tingnan ang babae, nandito ka tulungan ng magaling mong senior na humingi ng awa. Ganito siya. May pagkakaiba ba kung patayin mo siya o hindi? Kung papatayin mo ang isang tao dito, hihiwalayan kita. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mga ngipin. Saglit na kumikislap ang mga mata ni Ye Fan, at sinabi niya, okay, pagkatapos ay hahayaan ko siyang mabuhay, gayon paman. Walang masama kung hayaan siyang maging isang eunuch. Ano? Tinitigan ni Su Qingzhou si Teng Ziqiao, na nahimatay na sa sakit. Hindi niya inaasahan na pinutol na ni Ye Fan ang lalaking ito. Huminga ng ilang malalim si Su Qingzhou, nakaramdam ng sobrang sikip sa kanyang dibdib, walang awa niyang dinukot si Ye Fan at sinulyapan si Ye Fan, at pagkatapos ay sinabi sa dalawa. Bodyguards, dalhin mo siya dali sa ospital. Bakit nakatayo ka pa dyan? Matapos titigan ni Su Qingzhou si Ye Fan, tumalikod siya at naglakad pabalik sa kanyang pag-ani sports car. Nanahimik si Ye Fan, sumunod, at humawak sa harap ng babae, nakaharang sa pinto ng taxi. Umalis ka. Ayokong makita ka. Sabi ni Su Qingzhou na may pulang mata. Ngumiti ng masama si Ye Fan, hindi ito posible, may obligasyon akong ibalik ang aking asawa. Ye Fan, masyadong malayo ang mararating mo. Hindi napigilan ni Su Qingzhou na sumigaw. Sobra na ako. Baka naman may napanood akong lalaking may masamang intensyon na lumapit sa aking sulok, at kailangan kong magpanggap na pumikit, para hindi masyado. Kulang ka na ba sa pagkain, o kulang ka sa mga taong magyaya na kumain, bakit? Gusto mo bang sumama sa hapunan kasama si Teng Ziqiao? I already explained it once, but I don't want to explain it second time. Kung gusto mong tumigil dito, itigil mo na lang at magtataksi na ako. Nilingon ni Su Qingzhou ang kanyang ulo at naglakad patungo sa pangunahing kalsada dala ang kanyang bag. Natural na tumanggi si Ye Fan, lumapit at niyakap ang babae, hinawakan siya sa kanyang mga balikat. Sumigaw si Su Qingzhou, nagpupumiglas, Ye Fan, baliw ka. Anong ginagawa mo? Binuksan ni Ye Fan ang pinto ng pampasaherong sasakyan, inihagis ang babae sa loob, ikinabot ang seatbelt, at direktang nag-drill mula sa pampasaherong taxi patungo sa taxi. Kinuha ni Ye Fan ang susi ng kotse mula sa bag ng babae, kinaladkad si Su Qingzhou para pigilan itong bumaba ng kotse, pagkatapos ay pinaandar ang kotse at pinaandar ito palabas. Sa sandaling yumandar ang sasakyan, hindi na makababa si Su Qingzhou, at galit na binasag si Ye Fan gamit ang kanyang bag, bastos ka. Binitawan mo ako. Hindi umimik si Ye Fan, hinampos niya ang accelerator, at ang pag-ani ay parang umuungal na makina. Hayop, tumakbo ng ligaw sa kalsada. Bagamat maraming sasakyan sa lungsod sa panahong ito, palaging makakahanap si Ye Fan ng mapanlinlang na puwang at sumugod dito. Sa bawat oras, ito ay napakamali, na parabang sasampa sa isa pang sasakyan. Lahat ng mood ni Ye Fan ay makikita sa ligaw na pagtakbo ng sasakyan. Ayaw pakialam ni Ye Fan ang mga pulang ilaw, berde at arrow indicator.
Nang mabilis na yumandar ang sasakyan, pinalakas ni Yefan ang kanyang lakas kabayo. Ang kotse ay parang itim na kidlat, na patuloy na nagsaspray ng gasolina at tumatakbo sa highway sa paligid ng lungsod sa Huahay. Si Su Qingzhou ay hindi na nang ahas na magsabi ng kahit ano, pati na ang hawakan si Yefan, dahil pagkatapos ng bilis ng sasakyan ay umabot sa higit sa 340 kilometro bawat oras, hindi na ito kayang tiisin ng isang babaeng tulad niya. Ipinikit lang ni Su Qingzhou ang kanyang mga mata sa ibang pagkakataon, nanginginig ang kanyang maselang katawan, at isang pakiramdam ng hinaing ay nagpaluha sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi ko alam kung gaano katagal, ngunit pagkatapos bumagal ang sasakyan, bumalik ito sa underground na garahe sa Belo County. Sumandal si Yefan sa likod ng upuan at lumingon para tingnan ang babae sa tabi niya. Ang magandang mukha ni Su Qingzhou ay maputla, at may mga luha sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay napakalungkot. Ang ganitong bagay ay hindi isang halimbawa ngayon, hindi ko na ito hahabulin pa. Bumaba ka sa kotse, hindi ka pa kumakain, kumain ka na. Pagkatapos magbulalas ni Yefan, lamambot ang kanyang puso. Gayunpaman, tumikim si Su Qingzhou at lumingon sa kanya, anong uri ng makapal na balat ang nagpapahintulot sa iyo na gawin ang ganoong bagay at sabihin ang ganoong bagay? Kumunot ang noo ni Yefan, anong ibig mong sabihin? Ano ang nangyari sa akin ngayon? Nakipagrelasyon ba ako kay Teng Ziqiao? O nakipagtalik ba ako sa kanya? Nakakahiya ba ang ginawa ko? Tanong ni Su Qingzhou, nagpakasal ba ako sa iyo at kumain pa sa isang senior sa kolehiyo? Huwag payagan. Kung gayon, depende rin sa iniisip ng senior na ito. Kahit na 180 ang IQ mo, gaano man kababa ang EQ mo, hindi mo pa rin ba nakikita ang iniisip ni Teng Ziqiao? Mariing tanong ni Yefan. Ngumisi si Su Qingzhou, sa pagtatapos ng araw, ang aking maliit na pagkakamali ay isang malaking pagkakamali sa iyong paningin. Kung tungkol sa iyong sarili, hindi mo ako iginagalang kapag lumabas ka na nasa likod mo ang aking mga kilos at salita. Kailangan kong tiisin ito, hindi ba? Narinig ni Yefan sina Feng Yueying, Xu Lingshan, hanggayon na may hamog na pakiramdam noon, at Xu Yunyao nakakasakay lang nitong mga nakaraang araw. Ngunit siya ay lubos na nalulungkot. Pagkakasala. Lamambot ang puso niya, at medyo huminahon ang boses niya. Okay, hindi na kita magsasalita, at may mali ako, pero sinabi ko na sa iyo noon, at hindi ko itinago sa iyo, sabi ni Yefan. Talaga, hindi mo ba itinago sa akin? Malamig na tinitigan ni Su Qingzhou ang lalaki. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.